anyway, gusto lang natin dito ipamukha kay Kaufman na siya ay isang sinungaling. Kasi pilit niya kinakabit si Pangulong Marcos dito, Pangulong Marcos Jr., sa pagpapadala, di ba? Doon sa ICC, kasalanan daw dahil namumulitika ang Pangulo. Na gusto daw ni Pangulong Marcos Jr. na i-neutralize. The word, now I know. Bakit niya ginamit yung neutralize? Para gamitin niya ito, parang in a common term lang. It can be used anytime, for whatever reason. Pag sabi neutralize, make it harmless, not necessarily for killing. Yan. That's why he used the word neutralize Duterte and his legacy. Yung pala yung purpose, ngayon ko na naisip. Kaya mo ginamit yan para gagamitin mo sa depensa mo na neutralize is not really for killing. Diba? Pero basang-basa ka. Kasi kakapahid ni Kaufman, basang-basa. Dito mga ka-clear, itong video na to, thank you ka-clear may nagpadala sa atin dito ng mensahe, hanapin daw yung link. At nahanap. Mga ka-clear, nakita nyo? Inulat, di umano, ito si Kaufman. Madami daw, patayan. Panahon ni Pangulong Marcos Jr. Alam mo yun? Imbes na tutukan mo yung problema ng kliyente mo, tinututukan mo kami dito. Kaya tuloy, wala kang makuhang ebidensya para sa kliyente mo. Tingin mo ba, kung ano man ang ipanira mo kay Pangulong Marcos Jr., magagamit mo ba yan sa mga akusasyon ng pagpatay ng kliyente, ng kliyente mo? Diba? Kahit anong gawin mong kwento, mga ka-clear, wala kay Pangulo ang ganyang klaseng ugali. Diba? Pinagbantaan na nga ng buhay Di pa ipakulong yung nagbanta ng buhay. Diba? Baka naman pinapatay din yan. Kasi diba, ilan naman napatay sa Davao? Nung sabi ulit si Duterte ng war on drugs? Ilan agad? Diba? But anyway, kahit anong ipahid mo mga clear, kahit anong pahid ni Kaufman dito, mismong kliyente niya nagsabi, walang kinalaman si Pangulo sa pag-iimbestiga sa ICC. Kausapin mo kasi muna yung kliyente mo. Hindi kayong gumagawa ng kwento para lang siraan yung, ano magagawa mo? Kaya tingin ko mga clear hindi talaga para kay dating Pangulo Duterte yung nilalaban nito Tingin ko silang dalawa na lang ni DP Sara nag-uusap nito Siraan ang gobyerno. Pake sa depensa ng kliyente. Ito mga klip, pakita ko na sa inyo. Okay, let's go. Exi lang naman to. Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y pag-iimbestiga ng International Criminal Court sa bansa. Sinabi ni Duterte na hindi dapat makaladkad ang pangalan ng Pangulo sa issue. Gid din niya, kung may nagawa man siyang kailangang imbestigahan, ginawa niya yon para sa bayan. Umamin si dating Pangulong Duterte kung iniimbestigahan niya kasi gawa niya yan. Attorney Kaufman. Attorney Pahid Kaufman. Kaya tingin ko yung ginawa na manifestation na the president, the former president will not attend the hearing, the confirmation of charges. Gawa nila yun DDS Ito, mga ka-clear. Maliwanag sinabi ni dating Pangulong Duterte, walang kinalaman si Pangulo sa pag-iimbestiga ng ICC. Kung meron man iniimbestigan at nag-iimbestiga ng ICC, it's because he did it. Ulit tayo Iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y pag-iimbestiga ng International Criminal Court sa bansa. Sinabi ni Duterte na hindi dapat makaladkad ang pangalan ng Pangulo sa issue. Gid din niya, kung may nagawa man siyang kailangang imbestigahan, ginawa niya yon para sa bayan. Tony Kaufman, DDS. Sundin niyo yung puon niyo. Sinabi natin Pangulo Duterte, walang kinalaman ng Pangulo. So, sino nagdidikta niyan sa inyo? Ano ito? Dinidikta para bumango yung pangalan? Para sa political career? Diba? Sige, tuloy tayo. If there is anything that I did, it was because I did it for my country.
Marcos walang ano dyan. I'm not in any way dragging him into the picture. Wala. Matagal na yan ng ICC niya. Oh, di ba? Yung kliyente mo nga, Tony Kaufman, mga DDS, yung poon yun, inaaming matagal na. Kaya sabi natin may cognitive impairment ito si Kaufman. Buti pa tong kliyente mo, wala ka cognitive impairment. Alam niya pa kailan pa 2024 lang to. Oh, mga clear, wait ha. Tingnan natin yung date. Makita ko yung date. Ay, wait lang. Ay, ano? January 7, matapos ng maisog. Yung sinabi niyang ngagba. Pangulo, oh. January 7 lang to. Oh, see? Kaya, Kaufman, aral-aral ng kaso kasi. Hindi yung puro si Pangulong Marcos Jr. ang binabanatan mo. Yung kliyente mo mismo, sinabing hindi, oh. Gusto ni Kaufman na sirain ang ICC at gobyerno para manatili ang suporta ng DDS sa pamamagitan ng fake news and disinformation para sa laban ni Sara sa 2010. Yun na yung nakikita natin, eh. Ito na lang yung purpose mo, eh. Maawa ang tao kay dating Pangulong Duterte. Tapos meron nang iiyak. Meron nang iiyak. Nagpapaawa na. Hindi na matatag na leader. Kala ko ba si Pangulong Marcos Jr. ang weak leader? Diba? Sama yun lang. I did. Marcos walang ano dyan. I'm not in any way dragging him into the picture. Wala. Matagal na yan ng ICC niya. Maliwanag. Mga ka-clear? Maliwanag, oh. Maliwanag na sa ilalim ng puting ilaw. Ayan. Maliwanag pa. Ayan. May kanta yun, eh. Sa ilalim ng puting ilaw. Sunod. Sa dilaw na buwan. Di ba, Johnny? Mas maliwanag pa sa dilaw na buwan? From Riyadh, oh. Look, Master Chief, oh, kaya pala bilib na bilib si Inday kay Kaufman. Kakampanya pala siya doon sa ICC. Yun na. Yun na. Diba? Mukhang pang-politika na itong ginagawa niya, eh. Ni Kaufman. Oh. Kliyente mo mismo, kahit pa, kayo bago mo siya na maging kliyente, sinabi niya sa eroplano, nung nakasakay siya, na admitted niya to. Admitted siya. Diba, Melchi? Admitted. Ang dating Pangulong Duterte, lagi sasabi niya ginawa niya para sa bayan. Woo! Bayan daw. Hindi mo nga napaglaban yung sandbar natin, eh. Bayan pa talaga. Pinahayaan mo nga na mapatrol ito ng Chinese Coast Guard. Chinese Coast Guard. Diba? Makabayan ba talaga yan? Come again, sir? You're lying!